guys, welcome sa ating suggestion series, episode number 6. Okay, ang ating topic for today's video ay, what do you say about cheating, lying, dishonesty in general? Oh my god, kuwang-kuwa mo ang inis ko! Ito yung topic na talagang natitrigger si Sigfried palagi. Saka pala guys, pakilala ko na sa inyo, si Kiyomi, Princess Kiyomi yan. Ganda niya, no? Ganda, di ba? Okay, balik tayo sa ating topic, no? Ano yung masasabi ko sa cheating, lying? Hindi ko, actually, logical person kasi ako, no? So, sa akin, sumasakit yung ulo ko mag-isip kung bakit nila nagagawa yun. Para sa akin kasi parang, ang hirap eh. Ang hirap. Alam mo yun, parang pag hindi ka honest, nagsinungaling ka ng 1 beses, papatungan mo yun ng 10 beses. Diba? Hanggang sa magdoble-doble-doble na, hindi mo na alam kung ano yung totoo. Diba? So, para sa ang hirap gawin nung hindi ko alam ba't gusto nilang pahirapan yung sarili nila, no? Pero, hindi ko talaga maisip kung bakit dumadating sa point na kailangan nilang mag-cheat, kailangan nilang maging dishonest, no? Kasi sa akin, mas gusto ko nang masaktan ako ng katotohanan. Kaysa, sabihin mo sa akin na hindi totoo, tapos kampante ako, di ba? Gusto ko yung ganun eh, harapin ko na lang yung ganun, kaysa naman okay tayo, sabay may ginagawa ka palang kalukuhan, di ba? So, di ko alam, ang take ko kasi doon, lagi akong triggered about it. So, ang aking suggestions, kung paano may iiwasan yun. Pag nakita mo na yung mindset ng tao, or nakita mo na kung paano siya gumalaw, kunwari may kaibigan ka na may tendency na gumawa ng ganung bagay, no? Medyo ilayo mo na yung sarili mo doon para hindi na sumakit yung ulo mo. Kasi ako, mas gusto ko na lang na, oo, kaibigan kita, pero hindi kita kukonsintihin kung meron kang gagawin na ganun. Kasi nagagalit talaga ako tungkol doon eh. Yun yung triggered ko talaga. Trigger sa akin. Sobrang, pag nakikita ko pa lang or nalaman ko na may ginawa kang ganun, medyo ekis ka na sa akin, boy. Hindi na ito masyadong pagkakatiwalaan. Mahirap. Yung trigger kasi sa akin, napagdaanan ko na yun eh, na merong ganung tao na gumawa sa akin. Ang hirap. Lahat ng mga ginagawa niya sa akin, kini-question ko na. Hindi ko na alam yung totoo sa hindi totoo. And lagi ko nang iniisip. Lagi na ako napapaisip about it. Pero, ngayon, naiisip ko, no, sabi dun sa binabasa kong libro, yung friends mo, mas masasaktan ka talaga nila eh. Kasi nagtitiwala ka sa kanila. So, yung enemy mo, kung may ginawa na sa'yo yung ganyan, parang, ganun ka na nga. Lagi ka nang alert sa kanila na pwede ka nilang gawan ng ganun ulit. Pero, sila yung maraming kailangang i-prove sa'yo. Ganun. Wala nang katapusan na magpo-prove sa'yo, no, until na maging kampante ka na ulit sa kanila. So, kayo, kung anong gusto nyo rin, situation, no? Saan kasi sa mature relationship, sobrang ekis yan. Pag nakita mo na agad na may kaibigan kang ganyan, wag ka nang sumama or ano, wag ka nang magpadamay sa kanila tungkol doon, no? Manahimik ka na lang sa bahay mo para maiwasan mo yung mga ganun. Kasi kung matitrigger ka, tapos i-confront mo yung kaibigan mo about it, sarado na yung utak niya doon eh. Kasi ginagawa niya na eh. Nag-enjoy na siya about it eh. So, mas may iwasan mo na lang. Nakita mo na eh. Di, ikaw na lang yung lumayo, di ba? And then pag nagtaka sila, sabihin mo yung dahilan mo, di ba? Yun ang aking suggestions para sa episode number 6. Hanggang sa muli. Bye-bye ka na, Kami. Bye-bye si Kami, bye-bye. Bye-bye, Kami, bye-bye, bye-bye. Bye!